kung sabihin ko sa iyo na may isang bansa sa Timog Silangang Asya na tahimik na nakaupo sa isa sa pinakamalaking yaman sa buong mundo? Isang yaman na may kakayahang baguhin ang sarili nitong kapalaran. Ito ay walang iba kundi ang Pilipinas. Hindi ito haka-haka o kathang isip lamang. Ito ay katotohanan tungkol sa napakalaking yaman na tahimik na nakahimlay sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas, na ayon sa pagtataya ay may halagang aabot sa $26 trillion. Ngunit ang tanong, bakit mahirap pa rin ang Pilipinas? At kung totoo nga ang yamang ito, kailan at paano nito babaguhin ang kapalaran ng ating bansa? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, imaanyahan ko po kayo na i-like ang video nito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Hindi nagkataon ang lokasyon ng Pilipinas. Ang bansa ay nakapwesto sa sentro ng Maritime Southeast Asia, isang rehiyon na tumutukoy sa mga islang bansa at kapuluan ng Timog Silangang Asya na matagal nang inilalarawan ng mga eksperto bilang mayaman sa enerhiya. Sa ilalim ng Palawan Basin, Sulu Sea at lalo na sa West Philippine Sea, makadal nang may indikasyon ng malalaking deposito ng langis at natural gas. Ang malinaw na ebidensya nito ay ang Malampaya Gas Field. Sa loob ng mahigit 2 dekada, tahimik nitong pinatakbo ang halos 30% ng kuryente sa Luzon. Nag-ambag ito ng bilyong-bilyong dolyar sa ekonomiya ng bansa at milyong-milyong tahanan ang nakinabang sa mas matatag na supply ng kuryente. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang Malampaya ay simula pa lamang. May mga lugar sa paligid nito na mas malaki ang potensyal, mas malalim ang reserba at mas mataas ang tinatayang halaga. Ibig sabihin, kung nagawa ng Malampaya na baguhin ang daloy ng enerhiya sa Luzon, ano pa kaya ang kayang gawin ng mas malalaking deposito na hindi pa napapakinabangan ng bansa? Mahirap maipintas sa isip kung gaano kalaki ang salitang trilyon. Para sa karamihan, isa lamang itong numero na mahirap sukatin. Ngunit sa realidad, ito ay sapat upang pondohan ang malalaking infrastruktura ng bansa sa loob ng maraming dekada. Maaari nitong palakasin ang sistema ng edukasyon, pagandahin ang serbisyong pangkalusugan at magbigay ng proteksyon laban sa mga krisis at sakuna. At higit sa lahat, maaari nitong baguhin ang direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pagiging dependent tungo sa pagiging self-reliant. Ngunit ang yaman ay hindi otomatikong biyaya. Sa maraming bansa, ang mga likas na yaman ay naging dahilan ng katiwalian, sigalot at mas matinding kahirapan. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi lang kung gaano kalaki ang yaman, kundi kung handa ba ang bansa na pamahalaan ito ng tama. Isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas ay ang matinding pag-asa nito sa imported na enerhiya. Halos lahat ng langis na ginagamit sa Pilipinas ay galing sa ibang bansa. Tuwing may gyera, krisis o pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis, agad itong nararamdaman ng mga Pilipino sa presyo ng pamasahe, kuryente at mga bilihin. Ngayon, isipin ang isang Pilipinas na may sariling supply ng langis at natural gas. Sapat upang hindi basta-basta matinag ng galaw ng pandaigdigang merkado. Isang bansa na may kontrol sa presyo ng enerhiya, may kakayang magplano para sa pangmatagalang kaunlaran at hindi na umaasa sa ibang bansa para sa pang-araw-araw na pangangailangan nito.
Ito ang tinatawag na energy independence. At sa modernong panahon, ang energy independence ay higit pa sa usaping ekonomiya. Ito ay simbolo ng tunay na soberanya. Ang pagdevelop ng langis at gas ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagbabarena sa ilalim ng dagat. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang buong industriya. Isang ecosystem na magbibigay buhay sa libo-libong trabaho. Mula sa mga engineers at technicians hanggang sa mga seafarers, construction workers at environmental experts. Bawat hakbang sa prosesong ito ay magbubukas ng oportunidad at magdadala ng kaunlaran sa maraming sektor ng lipunan. Kapag bumaba ang presyo ng kuryente dahil sa lokal na enerhiya, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas para sa mga negosyo. Mas maraming pabrika ang maaaring magbukas. Mas maraming data centers at tech companies ang maaaring pumasok sa bansa. Mas maraming trabaho ang malilikha hindi lang sa mga lungsod kundi pati na rin sa mga probinsya. Sa ganitong paraan, ang yaman na nakatago sa ilalim ng dagat ay nagiging pundasyon ng kaunlaran sa ibabaw ng lupa. Ngunit may isang issue na hindi maaaring iwasan. Ang ilan sa pinakamayamang deposito ng langis at gas ng Pilipinas ay matatagpuan sa West Philippine Sea. Isang lugar na hindi lamang sagana sa likas na yaman, kundi puno rin ng tensyon at agawan ng kapangyarihan. Dito nagiging malinaw na ang langis at gas ay hindi lamang usapin ng ekonomiya. Ito ay usapin ng geopolitics, diplomasya at tapang ng pamahalaan. Sapagkat ang enerhiya ay kapangyarihan at ang sinumang may kontrol dito ang nagtatakda ng impluwensya. Maraming dahilan kung bakit nananatiling potensyal lamang ang yaman ng Pilipinas. Nariyan ang takot sa pensyon at tunggalian, kakulangan sa puhunan at teknolohiya, at higit sa lahat, nariyan ang pangamba ng taong bayan na baka ang yaman ay mapunta lamang sa bulsa ng iilan. Ang mga pangambang ito ay may basehan. Sa maraming bansa, napatunayan na ang maling pamamahala ng likas na yaman ay nagdudulot ng mas malalalim at mas komplikadong problema. Kaya't ang tunay na hamon sa Pilipinas ay hindi lamang kung paano mag-extract ng langis at gas, kundi kung paano ito pamamahalaan ng may integridad, malinaw na pananagutan at tunay na malasakit sa sambayanan. May mga nagsasabi na dapat nang iwan ang langis at gas dahil sa banta ng climate change. Ngunit kung susuriing mabuti, may mas balansing pananaw ukol dito. Ang langis at gas ay maaaring magsilbing tulay. Ang kita mula rito ay maaaring gamitin upang pondohan ang renewable energy, palakasin ang power grid at ihanda ang bansa patungo sa mas malinis at sustainable na hinaharap. Sa ganitong paraan, ang fossil fuel ay hindi nagiging wakas, kundi simula ng isang mas matalinong energy transition na lubos na mapapakinabangan ng Pilipinas. Ang lamis at gas ng Pilipinas ay naroroon lamang sa ilalim ng dagat, nakatago at tahimik na naghihintay. Hindi nagmamadali, ngunit may kapangyarihang baguhin ang ating bansa. Ang panahon, gayunpaman, ay hindi nadihintay. Ang bawat desisyon na gagawin natin ngayon ay makakaapekto sa susunod na mga dekada. Sa uli, ang tanong ay hindi kung may yaman ang Pilipinas. Ang tunay na tanong ay kung may tapang, disiplina at malasakit ba tayo upang gamitin ang yaman na ito para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, nararapat bang ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa mga yamang ito kahit may banta mula sa ibang mga bansa?
O mas makabubuti bang ipaubaya na lamang ito upang maiwasan ang kaguluhan? I-comment lang ang iyong opinyon sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.